So yun mga kabakyard, magandang araw muli sa inyo. Mga kabakyard, meron tayo ulit pag-uusapan at meron tayo ulit isi-share sa inyo, lalo na sa mga baguhan dyan. So andito tayo ulit sa ating pwesto sa Agribate mga kabakyard. So meron kasing bumili kanina na ating customer mga kabakyard. So ang concern niya sa alaga niya is masyado silang mga mapapayat at hindi daw sila hindi daw sila matakaw kumain, matamlay silang kumain at payat sila. So ganito mga kabakyard, kinausap ko yung tao, siyempre mga kabakyard, tinanong ko kung ah nadidelay ka ba sa pagpapakain mo, sabi ko. Tinanong ko siya mga kabakyard kung okay ba yung pagpapakain niya, hindi ba nalilipasan ng gutom yung mga alaga mo. So, natsambahan natin mga kabakyard na yung manok niya ay gabi na niya napapakain kasi ang trabaho niya, galing pa siya sa trabaho, lumarating siya around alas 7 na, minsan alas 6, alas 7. So, doon pa lang niya napapakain mga kabakyard. So, ang nangyayari sa manok niya mga kabakyard is nadidehydrate. So, sa tao, nalilipasan ng gutom. So, magiging disadvantage ng mga ganong senaryo, mga kabakyard, is pasma. Napapasma yung kanilang mga alaga. So, mahirap i-recover yung mga ganon. Kasi tayo man is nararanasan din natin yan mga kabakyard na ganon mga kabakyard. Medyo nadidili natin, hindi natin napapakain ng tamang oras yung ating alaga. So, ang mangyayari talaga dyan, papayat, then madidehydrate siya, dry na dry ang ating mga alagang manok. So, ang ginawa ko mga kabakyard, binigyan ko muna siya ng antibiotic, no? Bakit antibiotic? Kasi maaring yung kanyang alaga ay napasma na mga kabakyard. Yung kanyang mga kalamnan ay gutom na mga kabakyard. So, kailangan natin gawin is gamutin muna natin sila. So, hindi muna natin siya bibigyan ng vitamins mga kabakyard. So, ang gagawin natin mga kabakyard, sinabi ko sa kanya, is 3 days mong ibabacterial flushing ang alaga mo. So, tuwing hapon lang yung binigay ko sa kanya kasi nagtitipid, walang kanong pera. Pero sa totoo lang, ang bacterial flushing na ginagawa natin is 2 times a day ang antibiotic. Katulad ng Premoxil, isang beses sa umaga pagkatapos kumain, isang beses sa hapon. So, dahil siya ay nagtitipid, walang ganong budget. So, binigyan lang natin siya ng tigi isang piraso tuwing hapon pagkatapos kumain. Bakit tuwing hapon? Kasi doon mas gumaganda yung daloy ng gamot sa kanyang katawan. Then pagkatapos noon mga kabakyard, sabi ko sa kanya, obserbahan mo yung manok mo kung nagbago ba, kung medyo kumakain na siya, kumakain-kain na. Then pagka ganun mga kabakyard na medyo umayos na, kumakain-kain na siya mga kabakyard, is bigyan mo siya ng B-complex mga kabakyard, sabi ko sa kanya. 0.3 lang mga kabakyard, 0.3. Para hindi naman gaano, kasi hindi naman natin hinahanda yan mga kabakyard. 0.3 mga kabakyard every 7 days para makarecover siya. Then pagka gumanda na talaga yung buhok niya, mapapansin mo naman medyo namumula-mula na yung mukha niya. Pero pag hinipo mo, payat pa din mga kabakyard. Natural lang yun. So ang susunod na gagawin natin mga kabakyard ay pupurgahin natin siya, no? So yung pagpupurga mga kabakyard, after 7 days ulit, nung binigyan mo ng B-complex, binigyan mo siya ngayon, magbibilang ka ulit ng 1 week mga kabakyard, kasi hindi naman muna natin pupurgahin kasi ang punto natin is para makarecover siya mga kabakyard. Then after 7 days, saka natin siya pupurgahin, bigyan natin ng pampurga, fasting siyempre, tapos kunti lang muna yung patuka, saka natin lalagyan ng maraming patuka pagka alam natin na kulang niya yung patuka niya. Pero pagka nagtitira siya ng patuka sa kanyang patukaan, hindi magandang sinyalis yon mga kabakyard. Then after that mga kabakyard, saka tayo magbibigay ng mga iba't ibang supplement katulad ng mga Bordflex, Kikyo, B50, yan.
So alternate lang 'yan mga ka-backyard, every day, every other day. Kung gusto niyong maibalik yung gana niyang pagkain, yung unang-una, bacterial flushing, pangalawa B-complex, pangatlo, deworming, paligo, then bigay ulit ng B-complex. So yun lang mga ka-backyard, sana may natutunan kayo sa mga baguhan diyan, ng mga nag-aalaga ng mga nokma diyan. Sana nakatulong sa inyo 'to at paki-share na lang din sa mga kaibigan natin diyan. At sana itong vlog natin na ito ay may mga natulungan talaga at mga dati diyan na nanonood sa atin, maraming salamat muli sa inyo, sa mga luma na nandiyan pa rin na sumusubaybay sa ating channel. Pag-usapan lang natin kung ano yung mga nalalaman natin. Isi-share ko lang kung ano yung mga nalalaman ko at i-apply nyo at tingnan nyo kung gumagana ba o hindi. Comment lang sa baba mga ka-backyard at hanggang dito na lang. I love it.